Magandang gabi po, mga kabikay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Pakinggan natin. Mahina at maingat kong niyagyog ang duyan, kung saan mahimbing na natutulog ang nakababata kong kapatid. Wala si Inay Minda dahil lumuwas ito ng Maynila upang alagaan ang lola ko na may malubhang karamdaman. Ako lang at ang 8 buwan na kapatid kong lalaki ang naiwan dito. Matagal na rin kasing patay ang tatay Mario ko. May kasama naman kaming ibang kaanak. Subalit ng panahon niya ay kami pa lamang dahil may inaasikaso lamang sa bukid sila tiyo, ang kapatid ni Inay. Takot mang maiwan ay tinatagan ko ang aking loob. Wala rin naman akong magagawa kundi ang sumang-ayon. Dito sa aming sitio sa bayan ng San Remigio, dito kami naninirahan. Kaunti pa lamang ang populasyon dito nun. At maaaring ito na yata ang pinakaliblib na lugar sa probinsyang ito ng panahon yun. May ilang metrong layo ang pagitan ng bawat bahay na pinalilibutan naman ng nagtataasang puno at mga damong ligaw. Malubak ang daan at kakaunti lang din ang mga taong sumasadya rito. Yun ay kung may kapamilyang nakatira sa lugar na ito. Bandang 6:00 na ng hapon, kinakailangan ko ng magluto para sa aming hapunan. Habang tulog ang aking kapatid, dali-dali akong nagtungo sa kusina at inihanda ang mga sangkap sa pagluluto. Hindi naman kami karangyaan, kaya nagtitiis kami sa pagluluto gamit ang panggatong at 3 malalaking bato na nagsisilbing suporta sa kalderong isasalang. Habang abala sa kasalukuyang ginagawa, ay may narinig akong boses na tumatawag mula sa labas. Itinigil ko muna ang ginagawa ko at sinilip ko kung sino yun. Ano pong atin? Agad kong tanong nang matanaw ko ang matandang lalaking nakasombrero na may daladalang bayong sa kanang kamay nito. Gusot-gusot ang suot na pantalon at kupas na rin ang pang-itaas na itong dala. Mahaba ang maputing balbas at maging ang buhok nito. Nakatayo ito malapit sa aming bakuran. Maaari bang makahingi ng tulong, iho? Maaari bang makahingi ng tubig? Mahina nitong saad. Sige po. Teka lamang po. Nakangiti kong tugon. Bumalik ako ng kusina at kumuha ng isang basong tubig at saka binalikan ng matanda. Pagkalingon ko, laking gulat ko nang naroroon ng matanda sa tapat ng pinto. Doon ito nakatayo. Nasa bakod pa po kayo kanina. Hindi po ba? Kinakabahan kong tanong. Dumiretso naman ang tingin ko sa nakasarang pintuan ng bakod. Inayos ng matanda ang suot niyang sombrero at saka sumagot. Pasensya ka na, iyo. Uhaw na kasi ako. Ganun po ba? Sige po, ito po. Uminom na po kayo. Inabot ko sa kanya ang isang baso ng tubig at inanyayahan ko pang maupo. Ngayon ko lamang po kayo nakita. Taga rito din po ba kayo sa amin? Taga saan po kayo?
Ano pong pangalan niyo? Sunod-sunod kong tanong. Papunta sana ako ng Belizon. Ngunit, naligaw ata ako at napunta ako dito sa sityo ninyo. Sagot nito. Kumulot ang noo ko sa kanyang isinagot. Imposibleng mapadpad siya rito sa lugar namin kung doon naman ang punta niya. Sa tansya ko ay kilometro ang layo nun mula rito sa amin. Parang ang layo po pala ng pupuntahan ninyo. Parang imposible po mapadpad kayo dito. Tanong ko pa. Ay, ganun ba? Napakamot sa ulo ang matanda. Alam mo naman na iho, kapag tumatanda na minsan, nagiging malilimutin na. Hindi ko na alam ang daang tinatahak. Sagot pa nito, na banaag ang pag-aalinlangan. Kinabahan ako sa kanya. Dahil kung iisiping maigi, ay napaka-imposible ng sinasabi niya. Ganun po ba? Patango-tango kong sagot. Kikilatisin ko pa sana yung matanda sa mga nakaabang kong tanong nang makaabot sa aking pangamoy na parang may nasunog. Nako, yung niluluto ko! Tarantang sagot ko at dali-daling tinungo ang kusina. Nasampal ko nga ang sarili nang makitang sunog na nga ang karne na iniluluto ko, na siya rin magiging ulam sana namin ngayon. Naku, paano na ba to? Sambit ko sa aking sarili. Wala na akong nagawa at isinalang muli ang kaldero at sinubukang lugawin na lamang ang natitirang ulam. Maya-maya pa'y nagtimpla na rin ako ng gatas para sa aking kapatid nang maalala ko bigla ang matanda. Manong, tanong ko sa hangin. Ngunit pagkalingon ko, ay hindi ko na itong makita sa inuupuan niya. Wala na ito sa pwesto niya kanina. Manong! Manong! Lumabas ako at nilinga ang paligid dahil sa madilim na rin. Kaya hindi ko ito nakita. Umulis na siguro yung matanda. Nakakalimutan ko kasi. Mahinang usal ko. Bumalik ako sa kusina. Pero bago yun, ay madadaanan ko muna ang silid kung saan naroroon ang aking kapatid. At ganun na lamang ang paglaki ng aking mga mata nang madat ng naroroon ng matanda at ang mukha niya ay nasa loob na ng duyan. Makikita rin ang anino ng kapatid kong nagpupumiglas. Ano pong ginagawa niyo sa kapatid ko? Mabilis akong kumilos at itinulak kaagad ang matanda palayo sa kapatid ko. Sino po ba kayo? Galit kong tanong. Kinarga ko na ang kapatid ko na ngayon ay umiiyak na. Iho, wag kang mag-isip ng masama. Kanina kasi umiyak ang kapatid mo. Abala ka sa kusina, kaya nilapitan ko ang kapatid mo at sinubukan kong pigilan ang pag-iyak. Paliwanag pa nito. Umiyak? Paano po iiyak? Ba't hindi ko po narinig? Sino po ba talaga kayo? Ano pong pakay niyo dito? Tanong ko pa. Iho, wala akong masamang binabalak. Malumanin niya itong sagot. Lumabas na nga lang po kayo. Maaari pong lumabas na po kayo. Sagot ko.
Nakayukong lumabas ang matanda sa silid. Naiwan naman akong pinapatahan ng aking kapatid. Sa kabilang banda, hindi na matahimik ang kalooban ko sa ipinapakitang kilos ng matanda. Ano nga kaya ang pakay nito? At sino siya? Lumipas ang ilang minuto at nakatulog muli ang aking kapatid. At saka mangingat ko itong ibinalik sa duyan. Paglabas ko ng silid, ay nadatnan kong naroroon ang matanda at nakatulog na sa kanyang inuupuan. Pinagmasdan ko siyang mabuti. Bukod sa bayong at sombrero niyang dala, ay wala na itong bitbit pa. Subalit ang kaba ko ay hindi pa rin humuhupa. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa matandang ito. Isinarado ko na lamang ang pinto ng silid ng aking kapatid at saka humakbang patungong kusina para tingnan ang aking niluluto. Nasa kalagitnaan ako ng pagnguya nang may bigla na lamang dumapo sa bubong. Napatayo ako sa gulat. Sumunod doon ay ang tunog ng pagpagaspas ng mga pakpak. Napalunok ako sabay tingala sa parte kung saan may dumapong hindi ko pa matukoy na nilalang. Umihip ng malakas ang hangin, dahilan upang ang mga bintana ay magbukas-sara. Patay na rin ang lahat ng nakasinding lampara at binalot ng kadiliman ang kabuuan ng aking paningin, na sinundan pa ng nakapaninindig balahibong tunog ng pintong dahan-dahang binubuksan at saka isinara ng napakalakas. Hindi ako nakakilos. Parang napatulala ako. Sa tanang buhay ko, ito pa lamang ang unang beses na nakaranas ako ng ganito. Napapitlag ako nang may kung anong bigla na lamang lumitaw sa aking likuran. Dahil doon ay nawalan ako ng balanse at napatumba ako. Dahil sa kadilimang bumabalot, ay hindi ko na maaninag kung ano ang nasa harapan ko. Nang maya-maya pa'y biglang umiyak ang aking kapatid. Nasigaw ko ang pangalan niya. At matapos yun ay umalingaw-ngaw ang iyak ng aking kapatid. Agad akong tumayo at pinunta ng silid nito. Ngunit dahil madilim ang paligid, ay bumangga-bangga pa ako habang kinakapa-kapa ang daan. Makoy! Pagtawag ko ulit. Sa pagkakataong ito, ang kanyang iyak ay pahina na ng pahina, na parang inilalayo siya. Makoy! Bigla akong napatigil ang bumangga sa isang matigas na bulto. Kinapakapa ko ito. Parang mabalahibo. Pagkatingin ko'y naabot ko ang kanyang muka at ganun na lamang ang kilabot na nanalaitay sa aking katawan nang makapa ko ang matutulis na bagay. Kasabay nun ay nabasa pa ang aking kamay na mahawakan ko ang matutulis na bagay. At kasunod nun ay nakalanghap ako ng mabahong amoy. Nakasusulasok na parang patay na daga. Hindi ko mawari kung anong nangyayari. Hindi ko alam kung ano nasa harapan ko. Sino ka? Napahakbang ako patras. Nang bigla na lamang may dumakma sa aking ulo. Nagsisigaw ako nang ipitin ang aking ulo gamit ang dalawang kamay nito. Para akong bulati na binuhusan ng asin sa pagiging malikot
habang nagpupumiglas. Dahil lahat ng puwersa niya ay idiniin na sa aking ulo. Na sa tingin ko'y ilang sandali na lang, mawawasak na ang bungo ko. Napaubo ko ng sunod-sunod. Hinahabol ang hininga matapos ako na itong bitawan at ihagis sa sahig. Hindi pa siya natatapos. Muli niya akong inakay patayo at walang ano-ano'y ibinalibag sa ere. Napadaing ako sa hapding naramdaman ko sa aking tiyan. Pagkapa ko'y nag-uunahan ang pagdaloy ng dugo. Mula sa kung saan ay may liwanag, doon ko pa lamang nakita ng malinaw ang aking kinakaharap. Nagtataglay ito ng malalaking pakpak. Mahahaba ang kuko. Matutulis ang mga pangil. At mabalahibo ang katawan. Hirap man sa pagkakataong yun, ay pinilit kong makatayo. Subalit muli pa rin natumba. Huwag! Pakiusap! Huwag ang aking kapatid! Humahagulgol kong pagmamakaawa. Iyak na nang iyak ang aking kapatid habang pumapakawala naman ang kakaibang pag-aangil lang nilalang na yun. Pakiusap! Huwag ang aking kapatid! Lumuhod na ako't lahat-lahat. Nakikiusap na huwag ang kapatid ko. Ngunit lumipad ito sa ere. Bit-bit ang aking kapatid. At ang aking kapatid ay halos naninigas na sa kakaiyak. Sinikap kong balansin ang aking lakas. Subalit hirap talaga akong makatayo. Dahil ang sugat ko sa aking tiyan ang pumipigil sa akin. Ibalik mo ang kapatid ko! Sigaw ko rito. Nang maya-maya pa'y lumapit ang nilalang na yun sa akin. Gamit ang kanyang kuko, ay ibinigwas niya ang kanyang kamay. At nahiwa ako na ito sa pisngi. Hindi na ako mapalagay pa at panay na lamang sigaw ang ginawa ko. At naibaluktot ko pa ang aking sarili sa tindi ng sakit ng aking nararamdaman. Nang maya-maya pa tumingin sa akin ang nilalang na yun na parang nangungutya. Dahil doon kakaibang galit ang rumihistro sa aking muka. Napakawalang iya mo! Dinampot ko ang mga bato sa aking paanan at binato ko ng binato ang nilalang sa harapan. Tama ang kutob ko. Tama ang kutob ko kanina na may kakaiba sa matandang lalaki na yun. Nang maya-maya pa ay nagpalit ng anyo ang nilalang na yun at bumalik sa anyong tao. Hindi na ako makakapaghintay na muling makatikim ng laman ng isang sanggol. Mapangot niyang sagot nito habang dinidilaan pa ang kabuuan ng kapatid ko gamit ang may kahabaan na itong dila. Huwag ang kapatid ko! Ako na lang! Pagkasambit ko nun ay itinuon nito sa akin ang nanlilisik nitong mga mata. Sanggol ang nais ko at hindi kagaya mo. Muli ay lumipad dito sa ere at ibinalibag muli ang kapatid ko. Nawala ng ibang magawa kundi mag-iiyak. Sa kabilang banda naman, bigla akong naisip ang ibinili ni inay bago ito umalis yung nakaraang araw. Sa hagdanan, sa ilalim nun, may kawang naglalaman na panlaban kung sakaling may gagambala sa oras na wala ako sa inyong tabi. Naalala kong bili ni nanay ng mga sandaling yun.
Napaimpit ako habang hawak-hawak ko ang aking tiyan. Binawi ang lakas at sinikap na marating ang kinaroroonan ng kahon. Pagkabukas ko sa kahon, ay naiharang ko ang palad sa silaw na nagmumula sa loob nito. May mga likido rin na nakasalin sa maliliit na garapon. Napanay ang paggulo. Hindi ko man alam kung alin doon ang tinutukoy ni Inay. Ay dinala ko na ang lahat ng iyon. At sa pilit na hinarap muli ang nilalang. Halika rito! Harapin mo ako! Paghahamon ko, nabaling naman ang tingin niya sa akin. At pinaunlakan ng aking hamon. Nanginginig ako habang papalapit ito. Hindi ko alam kung alin ang ilalaban ko sa iba't ibang bagay na hawak ko. Alin dito? Alin dito? Nagugulo ang sambit ko. Ilang di pa na lamang ang layo nito sa akin. At dahil sa pinaghalo-halong emosyon, ay inihagis ko na lang lahat ng hawak-hawak ko. Inihagis ko sa mukha ng nilalang ang lahat ng bitbit ko. At bigla itong nagpakawala ng napakalakas na hiyaw. Dahil doon ay nabitawan nito si Makoy. Ako na may napasigaw din. Dahil medyo mataas ang pagbabagsakan ng kapatid ko. Napatalon ako para lamang masalo ang sanggol kong kapatid. At bago pa man ito tumama sa lupa, ay nasalo ko na ito. Sapo-sapo ko si Makoy sa aking dalawang bisig at sabay akap dito. Hindi ko naaalintan ang aking sugat ng mga sandaling yun. Parang biglang namanhid ang aking katawan. Matapos yun ay nagpagulong-gulong na ako patungo sa damuhan. Hanggang sa maramdaman ko muling sumakit ang aking sugat sa tiyan. Nagkubli muna kami ni Makoy sa mga nagtataas ang damong ligaw. At sa di kalayuan, ay rinig na rinig ko ang pagpalahaw at pag-angil ng nilalang niyon na tila ay nasaktan ng husto. Makoy, huwag ka na maingay. Andito na si Kuya. Bulong ko sa aking kapatid habang pinapatahan ko ito. Habang ang katawan naman ng nilalang na yun ay unti-unting napapasok. At matindi na rin ang usok na bumabalot sa katawan nito. Maya-maya pa'y tumalo nito sa kakahuyan. Hanggang sa nawala na lang at tuluyan ang nilamon ng kadiliman. Mahigpit kong niyakap ang aking kapatid. At ilang sandali pa, pakiramdam ko ay nagbalik na sa normal ang lahat. Napabuga na lamang ako ng hininga. Matapos mapagtantong, nagawa naming makaligtas sa tiyak na kamatayan. Umiiyak ako. Lumuluhang hinagkan ko sa pisnging aking kapatid. Nakaligtas tayo. Nakaligtas tayo, Makoy. Lihim ang pasasalamat ko sa may kapal sa paggabay niya sa amin nung araw na yun.